Hello guys, this is the sunrise in Australia last year nung pumunta tayo sa Sydney at pumunta tayo ng Alice Springs. Share ko lang po sa inyo ang napakagandang memory na ibinigay sa akin ng last year nung ako ay pumunta sa wedding ng aking kababayan na ngayon ay ihado ko na si Renan at Karen Malyari. So actually na-delay kami pero that's 8 hours and 40 minutes flight. At ito na nga ang mag-asawang si Renan at si Karen. Wow, napakaganda ho ng Alice Springs. At ang layo niya, nasa 1,500 kilometers from Darwin, Northern Territory, at 1,600 kilometers ng Adelaide. Salamat nga pala paring Jerry at Ate Marita Tuazon at kay Jericho. Sa picture na nakita ninyo nung nag-dinner kami. Actually, na late kami o na-delay ang flight ng 2 hours. Kabado na ako by the time kasi paano hindi ko alam ang transfer sa local, baka hindi ko ma-hit ang schedule, ang mahal po ng ticket. Pero kalmang-kalma lang itong mga Australiano, yun pala ready na lahat ng ticket. So instead of Sydney to Alice Springs, nadagdagan yung aking eroplano na sasakyan, Sydney to Adelaide and Adelaide to Alice Springs. Siyempre, pag ganito may mga panahon sa tinatawag nating ikot, enjoy ako dyan kahit na ilang delay pa ang magkaroon. So ito nga po pala ang Alice Springs, nasa center of center ng Australia. Ang laki talaga ng Australia. Desert na desert po ito. Pero ewan ko ba, ang puso ko'y napakalapit sa lugar na ito. Yung katahimikan, tapos disyerto pero malamig, at extreme ang mga weathers dito. At ang mga Pilipino dito, nagmamahalan at nagtutulungan. Kahit konti lang sila, pero talagang nagmamalasakitan sila. Siguro, yun ang natouch ako. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin sa Darwin o sa Northern Territory na tumulong kay Karen at Renan. So, ito po yun. Pababa na kami at sabi ko, finally, makakaland uli ako sa lupaing inintroduce sa akin ni Michael Ross. Nang una kaming pumunta ng Darwin, ng Perth, at syempre ng iba pa ng Melbourne, pero iba itong Alice Springs na ito. So, disyerto, napakalawak, no? Talagang nasa 250,000 square kilometers. Ang laki ng lugar nila at konting-konti lang po ang mga tao dito. Syempre, ang mining, ang beef, ang tourism, ang kanilang pinaka-main business dito. Qantas, syempre, the spirit of Australia. At ang tagal-tagal na ng eroplanong ito, pero smooth na smooth. Ang sarap sumakay. So, kitang-kita nyo yung tail ng plane at yan yung kangaroo na pababa na kami. Sabi nga nila, nung panahon daw ng pandemic at walang travel outside Australia, itong Alice Springs ang pinaka naging official na parking station ng mga eroplano, dinala lahat dito. Kasi dito, wala talagang bagyo at bihira din umulan kaya hindi masisira. Hangin, of course, meron din yan, pero mas safe ito sa iba pang mga territory. Daw parang nga walang mga bundok no? Pero yung Stuart Highway na magugugol po ninyo at saka yung napakaraming Uluru ang favorite ko dito na isi-share ko din sa coming days. Daming eroplano kasi ang tourism nila boom na boom. Kaya habang nagre-reflect tayo after na wala tayo sa public service, may mga kababayan tayong nag-invite sa akin at thank you nga pala sa Malyari family at syempre sa Rus family na talagang all the way ang support natin, ang support nila sa atin at sa Tuazon family. Syempre sa Espiritu, kina Kuya Noel at syempre kay Kuya Dan at Ate Karina, kay Ate Juliet at kay syempre Kuya Rudy na atin pong na-meet, at kay Tita May at kay Rene Boy na nag-drive sa kanyang kapatid. Ilan lamang ito mga ito pero ang impact nito sa buhay ko, sa memories ay talagang laging ikangay naroroon. Shoutout din kay Jericho, ang anak ni Marina at saka ni Ka Jerry. Ito nga pala yung loob ng plane na sa loob ng plane na domestic. Actually, mas maganda pa yung domestic flight nila kumpara sa international. May sumilip na maganda doon. At kasi may internet sa loob at ang foods grabe. At sa yung Manila to Sydney, halos pahirapan yung signal Ito na po yung airport nila, na preserve nila, no, na talagang
yung style ng outback naririyan. Bawal nga mag-video, hindi ko nakunan yung video ng napakagandang araw. Napakaganda po ng sunset dito po sa Alice Springs. Yung mga halaman nila sa airport nila, kung ano yung talagang totoong halaman ng Australia, yun ang makikita mo. Yan yung mga eucalyptus tree, yung stone, talagang all natural. Kung ano makikita nila o makikita natin sa kanilang bansa, yun ang kanilang idini-display. Ang ganda din ng architectural design. Nandiyan dyan yung kangaroo at itong ibon na ito na yung dalawang hayop ng Australia na hindi marunong lumakad pabaliktad. So, yan ang spirit ng Australia, yung tipong always forward. Ayun na. At hi Karen and Renan and Renny Boy. Thank you sa pag-welcome sa akin. Santa Teresa ang lugar ni Renan. At you know, itong lugar na ito, Santa Teresa din ang pangalan. So, talagang very lovely yung lugar. Konti lang mamamayan dito no? So, ito yung mga eucalyptus tree na naka-line up. Actually, September 9 yung wedding ni Karen at Renan. Pero, dumating ako ng September 6. At syempre, para ma-meet ko din naman yung Filipino communities dito. Hinahanap ko yung rock ng Alice Springs na marker. Gustong-gusto kong bumaba pero talagang ang dinner na hinanda ni Ka Jerry at ng Ate Marita at ni Jericho ay waiting na para sa amin. So yung mga aborigines dito, yung mga katutubo nila, ay talagang nakakatanggap ng pera sa government. Every 15 and 30 may pumapasok na pera sa kanilang ATM and they can spend it kung saan nila gusto. Actually, nung unang gabi na nagyaya silang mag-casino, hindi ako pumunta. Hindi naman ako kasi marunong at wala tayong pantaya. Pero, ang pinag-uusapan nila pabalik ay ang daming aborigines na naglalaro ng casino. Walang pakialam ang gobyerno kung saan nila gagastusin ang kanilang pera as long as they are happy. Yun no? Pero pag sila naman ay ma-over sa alcoholism, pumapasok ang government dahil syempre yung panggugulo ay hindi pwedeng i-tolerate. So, ang mga trabaho dito, napakaraming trabaho. Kulang na kulang talaga ang magtatrabaho. Actually, nung wedding ni Karen at Renan, nagtatanong kung meron pong nag-ahanap ng trabaho. Pero ang hirap po, syempre, ng documentation kasi kailangan legal ang pagpasok mo dito. So, ito yung community nila at may mga Pilipinos dito. Yan yung pinakakala ko ay binasag na mountain pero nagkaroon ng highway. So, yung Stuart Highway na talagang napakahaba na tinatravel nila. So, ito'y famous din sa tourism. Pinupuntahan ng marami. At konti ang Pilipino nagtatravel dito. Mahal kasi. Pero syempre, salamat at nakalibre ako sa ikangay accommodation ni Ka Jerry at Marita. So ito yung moment na nandoon tayo sa ibang bansa nung mga time na yon para dumalo sa kanilang wedding. Hello uli kay Ate Mai. At ito nga pala yung view ng Anzac Hills na overlooking sa pinaka mga houses and residences at ang pinakamataas dito yung bahay ng mga nurse. Sa mga susunod na araw, throwback ulit tayo. Thank you!